Ito bang LPA ay nasa loob ng ang PAR o nasa labas pa ba ito? At ito ba ay magiging bagyo? Yes, Jun, magandang hapon sa ating mga kasambahay. Nasa loob na ito ng Philippine Air Responsibility at sa PAR mismo ito na buo. Ayon sa Pag-asa kanina alas 3 ng hapon, nasa 445 kilometers sa may silangan ito ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon. Ito ay ngayon ay nagkakaroon ng epekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Pero ayon sa Pag-asa, itong low pressure area na ito ay posibleng maging bagyo. Papangalan nitong Goring sa lokal na pangalan at maaaring sa mga susunod na araw nga yan nating obserbahan kung anong maging epekto nito sa ating bansa. Pero sa ngayon ay yung trough o extension nito nakaka-apekto sa ilang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Makakaranas po dyan ng kalat-kalat na mga pag-ulan. Yung habagat ay malakas pa rin po ngayon, nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung Mimaropa area, Bicol Region, Visayas, yung Zamboanga Peninsula at kasama na ang BARM ay makakaranas din po dyan ng kalat-kalat na mga pag-ulan. Ang Metro Manila at nalabing bahagi naman ng bansa ay makakaranas pa rin po ng papulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ayon sa Pag-asa, maaari pa rin tayong makaranas ng malinsangang temperatura dahil pa rin po yan sa epekto ng El Nino phenomenon. Jude? Bawas ba yung LPA na yan sa naranasang init, Ray? Yes, June, dahil nakikita natin na medyo magtatagal itong LPA nito. Actually, early next week, yung magiging posisyon niya, halos dyan pa rin, magiging stationary siya, hanggang sa ito'y makaipon ng lakas bago ito dumaan sa extreme Northern Luzon, yung area ng Batanes, by late ng next week. So, maaaring bago mag-transition yung buwan ng Agosto hanggang Setyembre, ay maaaring buhay pa itong low pressure area na magiging eventually, nakikita natin magiging talagang bagyo ito, June. Gaano kalaki ang posibilidad, Ray, na ito ay bumaba ang direksyon nito, Ray? Well, hindi inaalis natin yung possibility. Pero ang based dun sa mga models na tinignan natin, na mga international models, ay talagang ngayon, ang direksyon nito ay maaaring pumunta dyan sa may area ng Batanes. Pero medyo matagal pa, bibilang ng araw, maaaring by Wednesday pa next week or Tuesday next week. Tsaka ito medyo kikilos pa kanluran papunta dyan sa may West Philippine Sea. Pero sa ngayon nga ay nag-iipon pa ito ng lakas. Yung pagbaba ng kanyang direksyon, obserbahan natin dyan sa mga susunod na araw, maaari na ito ay kumagat ng konti. Yung pinaka-cloud ba nito, yung nasasakop nito, dyan sa may area ng Northern Luzon, June. Epekto ba ito sa habagat, Ray? Kasi noong mga nakarang araw, hindi masyadong nag-uulan eh. Nakikita natin, June, dun sa mga models din na palalakasin itong bagyo na papangalanan ng Goring, yung habagat. By weekend, nakikita natin habang lumalakas to, medyo hahatakin niya yung habagat. Ang maapektuhan naman ay yung kanlurang bahagi ng ating bansa, yung Palawan area, yung Samar at Leyte, Panay at Negros Island, din yung mga Zambales area na yan, maging yung Zamboanga Peninsula. Nakikita natin next week magiging maulan sa malaking bahagi ng ating bansa, June. Maraming salamat, Ray Pelayo.